Maligayang pagdating sa Incheon International Airport sa Seoul. Ngayon, papunta tayo sa Detroit, lilipad tayo sa Premium Select, sakay ng isa sa mga pangunahing at 350 ng Delta. Magsisimula tayo sa Terminal 2 ng Seoul Incheon. Binuksan noong Enero 2018 ang Terminal 2 ang pinakabago sa 3 passenger terminal ng Incheon. Ang Terminal 2 ay may 37 gate sa dalawang bahagi nito at dinisenyo upang tumanggap ng hanggang 23 milyong pasahero bawat taon. Bilang pangunahing internasyonal na hub sa Asia, ang Incheon ay magandang lugar para makita ang kahangahangang kilos ng mga eroplano. Aalis tayo ngayon mula sa gate 246 at naghihintay sa atin pagdating natin ay isa sa mga Airbus A350 ng Delta na may rehistrasyon na Nobyembre 500 at 5 Delta Nobyembre. Nagsisimula ang pagsakay mga 1 oras bago ang pag-alis at ang grupo natin ay isa sa mga unang tinawag. Lilipad tayo ngayon sa Premium Select, isa sa 2 premium na cabin ng Delta. Nakaupo tayo sa upuang 21J, isang upuang tabi ng bintana sa ikalawang hanay ng kabin. Sumara ang pintuan ng eroplano sa oras at umusad tayo papuntang runway 33 kaliwa. Ang Asia ang tahanan ng hari ng himpapawid, ang Airbus A380. Ang twin deck na may 4 na makina na eroplano ay talagang makikita kahit saan sa Incheon, na may pintura ng Korean Air at Asiana Airlines. Pumila kami sa runway 33 kaliwa, pinaandar ang aming Trent XWB na mga makina at umalis na kami. Ang Premium Select, gaya ng nabanggit, ay isa sa 2 premium na cabin sa Delta A350 at 50 ang isa pa ay ang Delta One. Dahil dito may iba't ibang premium amenities para sa mga pasahero. Kasama dito ang noise cancelling headphones, Delta Chinelas at premium amenity kit. Komportable rin ang headphones. Ayos ang noise cancellation ng libreng headphones, pero di sila kasing ganda ng ibang over-ear na option. Maganda ang kinelas pero manipis at masyadong maliit para sa akin. Sa amenity kit makikita ang totoong magagandang gamit. Kasama sa kit ang eye mask, medyas ng Delta, lip balm, hand cream, sipilyo, toothpaste at ballpen, lahat ay nakalagay sa isang magarang bag mula sa Someone Somewhere. Binigyan din kami ng welcome card para sa Premium Select. Nasa harap ang info tungkol sa upuan, amenity kits, merienda at inumin, sa likod naman ang menu ngayong araw. Magsisisilbi sa amin ng 2 buong pagkain at isang merienda sa gitna ng biyahe sa aming transoceanic na paglalakbay at may mga magagaan na pagkain na available sa buong flight. Siyempre, ang mga premium na amenities ay isang bagay, pero ang premium na upuan ay iba pa at talagang premium ang mga ito. Ang Premium Select Cabin ng Delta ay may 48 upuan sa 2-4-2 configuration at 6 na hanay. Ang bawat upuan ay 18.5 pulgada ang lapad na may 38 pulgadang pitch 7 pulgada higit kaysa 31 pulgada ng economy. Nababanat palabas ang bulsa sa likod ng upuan para lagyan ng gamit at may lagayan ang safety information card. Ang tray table ng Premium Select na upuan ay nasa armrest. Pag-angat ng latch, lalabas at mailalatag ang mesa sa harap ng upuan. May mga kontrol para sa upuan, remote ng in-flight entertainment, headphone jack at maliit na lalagyan sa kabilang armrest.
Ang remote ay may control para sa entertainment, pindutan para sa attendant, switch ng reading light, at keyboard sa likod para sa pagmemensahe habang nagbibiyahe. Tungkol naman sa entertainment system, ang mga upuan ng Premium Select ay may malalaking 13 tuldok, 3-inch na entertainment screen. Nagbibigay ang Delta ng malawak na pagpipilian ng mga palabas sa telebisyon at pelikula, pati na rin ang detalyadong impormasyon tungkol sa biyahe. Sa itaas, bawat hanay ay may ilaw sa pagbabasa at sariling air vent. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng Premium Select ay ang dagdag na kakayahang i-adjust ng bawat upuan na kinabibilangan ng leg rest at footrest bukod pa sa karaniwang pag-recline ng sandalan. Bagamat mukhang moderno ang ayos, hindi dekuryente ang mga adjustment at nangangailangan ng kaunting pagsisikap mula sa pasahero. Una, inilalabas ang leg rest mula sa ilalim ng upuan at umaabot ng halos 30 degree na anggulo. Kapag tinaas mo ang footrest mula sa leg rest, nagiging plataporma ito na pwedeng idiin pababa palapit sa sahig. Panghuli, ang sandalan ng upuan ay nagre-recline ng 30 degrees para umayon sa leg rest, mas malaki kaysa karaniwang economy seat. Mahirap ipakita lahat ng adjustability sa mga larawan, pero may detalyadong render sa website ng Delta para makita ang kakayahan ng upuan. May quilted na balat at tinahi ang Delta logo sa headrest ng bawat upuan. Makapal ang padding ng mga upuan, malambot at komportable, kaya masarap ang karanasan sa Trans-Pacific na biyahe. Kung gusto mo ng mas maluwag na legroom, piliin ang bulkhead row ng Premium Select. Pareho lang ang mga upuan, pero walang hilera sa harap na pumipigil sa paggalaw paabante, kaya pwedeng iunat ng mga pasahero ang kanilang mga paa hanggat gusto nila. Lumabas na ang cabin crew sa galley bago kami umabot sa cruising altitude. Parehong may sariling crew ang Premium Select at Delta One at lahat sila ay kahanga-hanga. Nagsisimula ang unang serbisyo sa pagpili ng mga inumin at isang maliit na pakete ng halo-halong mani. Bilang premium na serbisyo, may libreng beer, alak at matapang na inumin sa Premium Select. Pagkatapos ng welcome drink, ihahain ang unang pagkain at may 3 pagpipilian ka. Inaalok ngayon ay chicken piccata, spinach at ricotta lasagna at ang pipiliin ko ang inihaw na baka na may soybean paste. Ang inihaw na baka ay sinamahan ng bok choy, purple rice, king oyster mushrooms at kastanyas. Side salad roll at chocolate tart ang bumubuo ng meal. Ang Premium Select ay premium na karanasan sa pagkain. Bawat meal service ay may tamang pinggan, silverware at puting tablecloth sa tray table. Ang salad at roll ay halos katulad ng inaasahan mo, pero ang main course at dessert ay kakaiba. Masarap ang inihaw na baka. Sobrang lambot at tamang luto, swak ang matamis na sarsa sa malinamnam na baka. Masarap din ang bok choy at kanin, sakto bilang kasama ng ulam. Grabe rin yung tsokolating tart. Maliit ang serving pero sobrang siksik at tsokolate, halos fudge na. May kaunting salted caramel whipped cream na kontra ang alat sa tamis. Alam kong marami akong ginagamit na superlative, pero talagang kamangha-mangha ang putaheng ito. Ito mismo ang dapat na premium dining kapag nasa biyahe sa eroplano. Kung gusto mo ng vegetarian na option, meron din dito. Hindi ako kumuha nito dahil ito ang ulam ng tatay ko, pero mukhang masarap ang lasagna na puno ng salsa at keso. Ngayon, tandaan na kaunti lang ang pagpipiliang pagkain. Para masigurado mong makukuha mo ang gusto mong pagkain, pwede kang pumili ng pagkain online o sa Delta app hanggang 24 na oras bago ang alis para matiyak na makukuha mo ang napili mong pagkain. Ngayon na busog na tayo, oras na para magpahinga. Ang memory foam na unan at kumot ay nagpapadali sa gawain yon. Ginising tayo mula sa ating pagkakatulog, mga kalagitnaan ng biyahe dahil sa amoy ng pizza na nangangahulugang oras na para sa paboritong meryenda ng lahat, ang Mediterranean Pizza Twist. Sinasabi kong paborito, pero sa totoo, hindi na talaga ngayon. Malayo ang karton na kahon at mamantik ang pizza twist kumpara sa pangunahing putahe natin kanina. Oo, mabilis at madaling ihanda para sa crew, pero kapag inihain ito sa premium na cabin, nawawala ang premium na halaga. Ang mga banyo para sa Premium Select na pasahero ay nasa unahan ng kabin at may 8 lahat sa eroplano. Napakaganda ng mga palikuran mismo. Minsan masilang gamitin ang lababo, pero maayos ang temperatura ng tubig at may sabon, paper towel at tissue na malapit. Maliit lang ang espasyo pero sobrang linis at maayos ang alaga. Maayos at matibay ang pasilidad ng sasakyan.
Kung magugutom ka sa pagitan ng mga pagkain o gusto mo lang mag-unat ng mga binti, pumunta ka sa Gali para sa iba't ibang merienda. May iba't ibang pagkain gaya ng crackers, keso, mani, prutas at maliliit na pre-packaged cake. May mga eksklusibong pagkain depende sa lokasyon ng barko. Sa amin, may Koreanong candy at chichirya. Kung ayaw mong tumayo, umiikot din ang cabin crew kada oras dalang basket ng merienda. Ang paglipad mula gitna o silangang United States papuntang Pacific ay nangangahulugang tatawid sa Rocky Mountains. Kung magandang panahon, makikita mo ang kamanghamanghang tanawin ng bundok mula sa himpapawid. At ngayon, masuwerte tayo. Bubuksan mo ulit ang bintana at makikita ang kakaibang tanawin ng Rocky Mountains mula 38,000 talampakan. Napakalinaw ng panahon sa ibaba. Ang mga tuktok na may nyebe ay umaabot ng milya at ang abot tanaw ay natatabunan ng ulap. Nakakatuwa na ngayon tinitingnan natin ang kabundukang Rocky mula sa itaas dahil sa susunod na linggo ay sasakay tayo sa isang espesyal na tren papunta roon. Pag-uusapan pa natin yan sa dulo ng video. Ibinibigay ang pagkain mga 90 minuto bago lumapag. Ang pangalawang serbisyo ng pagkain ay tumutukoy sa pangalawang menu na may spinach at mushroom frittata, brown rice pudding at Korean noodle soup. Dahil sabik pa ako sa huling tikim ng Asia, pinili ko ang Korean noodle soup na may kasamang prutas at tsokolate. May giniling na baka, kabute, karot, kalabasa, berdeng sibuyas at itlog ang Korean noodle soup. Malasa at nakakabusog na putahe na nagpapadama ng Korean breakfast meal kahit malayo ka sa destinasyon. At dahil kay tatay, narito ang frittata na sinamahan ng patatas, kamatis at isang pirasong longganisa. Maganda ang itsura at lasa ng dalawang pagkain. Perpektong paraan para tapusin ang Premium Select na karanasan. Habang umiikot ang cabin crew bago lumapag, oras na para sagutin ang tanong tungkol sa Premium Select. Sulit ba ito? Para sa biyaheng ito, nagbayad ako ng mahigit 2,000 at 800 pabalik-balik. Kasama ang Premium Select papuntang Seoul at pabalik, pati Comfort Plus sa domestic connection ko papuntang at pabalik ng Austin. Ngayon, napakaganda ng Premium Select ng Delta. Bilang mas matangkad na pasahero na mahalaga ang dagdag na espasyo sa paa, sulit ang bayad sa 38 pulgadang pitch upgrade. Maganda ang mga premium na pagkain. Malaking benepisyo ang makakain ng first class food nang hindi nagbabayad ng Delta One price. Bukod pa rito, ang premium amenity kit, dekalidad na headphones at komportableng unan at kumot ay mga pinaghandaang dagdag. At tulad ng sa maraming biyahe ng Delta, ang crew ay sobrang palakaibigan at maalaga. Bagamat mukhang mahal ang Premium Select, ang economy sa parehong biyahe ay nagkakahalaga ng $2,200. Dahil sa dagdag na 300 bawat biyahe, mas maluwag ang upuan at mas maganda ang pagkain ko. Nag-iiba ang pamasahe depende sa ruta at panahon, pero para sa akin, sulit ang pag-upgrade sa Premium Select ng Delta. Tanaw ko mula sa bintana ang bukirin ng Midwest habang pababa kami papuntang Detroit. Lumubog kami sa ilalim ng mga ulap at ang aming A350 ay gumagawa ng huling mga liko para pumwesto sa paglapag sa runway 21 kaliwa. Ngayong nasa destinasyon na ang aming biyahe at tapos na ang aming paglalakbay, panahon na para tapusin ang video natin ngayong araw. Sa susunod na linggo, oras na para sa espesyal na paglalakbay.
Pupunta kami sa Canada para sumakay sa Rocky Mountaineer sa First Passage West. Ang Rocky Mountaineer ay isang marangyang biyahe sa tren. Mula sa goat leaf na upuan, bagong lutong pagkain at kamangha-manghang tanawin, ang First Passage West ay isa sa pinakamagandang biyahe ng tren sa mundo. Hindi na ako makapaghintay na ibahagi ang hindi kapanipaniwalang karanasan na ito sa lahat, kaya siguraduhing manatili kayo para mapanood ang video kapag ito ay nailabas na. Siya nga pala, kung bago ka lang dito, lubos kong ma-appreciate kung i-click mo ang subscribe button sa ibaba. Libre lang ito at talagang nakakatulong para masuportahan ang channel. Gusto kong magbigay ng malaking pasasalamat at shoutout sa aking mga tapat na patron at miyembro. Lubos kong pinahahalagahan ang inyong kahangahangang kabutihang loob. Kung gusto ninyong mapasama ang pangalan ninyo sa video o suportahan ang channel, bisitahin lang ang mga link sa ibaba ng description. Sige, yun lang muna para ngayon. Salamat sa pagsama, magkita tayo ulit sa susunod.